Upang magsimula ng Module 5, babasahin muna natin ang layunin ng module na ito at ang mga pangunahing impormasyon at konsepto na dapat isaisip pagdating sa adaptasyon. Pagkatapos, pag-uusapan natin ang mga tools o kagamitan na kailangan sa adaptation planning. Ipapakilala sa Module 5 ang ilan sa mga kapaki-pakinabang na tools na libreng magagamit online para sa paggawa ng mga adaptation plans. Ipakikita namin ang iba't ibang kasangkapan na sinusuportahan ng siyentipikong impormasyon at pananaliksik na tinalakay sa akademya na nagiging pundasyon ng mga patakaran at pagpapatupad ng mga proyekto. Magpapakilala rin kami ng mga kagamitan na makakatulong sa pagbubudget at pagtustos sa pagpapatupad ng mga hakbang sa adaptasyon. Tingnan natin ang mga katangian ng adaptasyon. Iba-iba ang epekto ng climate change sa bawat rehiyon. Dahil dito, kailangan nating isaalang-alang ang regionality sa paggawa ng mga paraan ng adaptasyon, at sa mga hakbang na partikular sa rehiyon, o sa mga kaso dito. Kaya mahalagang ang mga taong pamilyar sa rehiyon ang gagawa ng mga hakbang sa pakikibagay. Yamang ang mga epekto ng pag-bagong panahon at klima ay nakakaapekto sa iba't ibang larangan, dapat maunawaan ng lubusan ang nangyari sa nakaraan, ang kinahaharap sa kasalukuyan, at ang inaasahang mangyari sa hinaharap. Dapat isaalang-alang ang mga countermeasures sa mga ito. Upang makakuha ng pondo mula sa mga development banks na binubuo ng iba't ibang bansa, kailangang maunawaan ng mga opisyal ng gobyerno na gumagawa ng adaptation plans ang konsepto at kahulugan ng adaptasyon sa mga institusyong ito. Kasama na dito ang inilatag ng Rio Climate Change Adaptation Marker at ng OECD Common Principles. Ganito ang paliwanag ng Rio Marker hinhil sa mga hakbang ng adaptasyon. Nilalayon nitong bawasan ang kahinaan o vulnerabilidad ng tao o ng likas na mga sistema sa kasalukuyan at sa mga inaasahang epekto ng climate change, kasama na ang pagbabago-bago ng klima, sa pamamagitan ng pagpapanatili o pagpapalakas na katatagan ng isang bansa, sa pagdaragdag ng kakayahang umangkop, o masa pula, ang climate change stresses, mga shocks at pagbabago o sa pamamagitan ng pagbawas ng pagkakalantad sa mga ito. Saklaw nito ang iba't ibang gawain mula sa paggawa at pangnangalap ng impormasyon at kaalaman, hanggang sa capacity development, pagpaplano at pagpapatupad ng mga climate change adaptation actions. Tingnan natin kung bakit kailangang maghanda ng mga plano sa adaptasyon. Ang pag-init ng mundo sa antas na 1.5 hanggang 2.0 degrees centigrade, na mas mataas kumpara noong Industrial Revolution, ay maaaring magbunga ng pagbabagong hindi na maibabalik o maayos pa. Kasama dito ang pagkatunaw ng mga glaciers o yelo sa Greenland at sa Artiko, at pagkamatay ng corals sa karagatan. Ang rurok kung saan hindi na maasalba ang mga pagbabago sa mundo ay tinatawag na tipping point. Ang mga glaciers na natural sa itaas ng mga bundok ay sinasabing mas lalong sensitibo sa pag-init ng mundo. Ayon sa 5th Assessment Report ng IPCC, ang nyebe na bumabalot sa Chacaltaya Ski Resort sa Bolivia na itinuturing na pinakamataas na lugar na pwedeng mag-ski sa daigdig noong 1990s, ay nawala na noong 2000s. Ang mga glaciers sa bundok ang pangunahing pinagkukunan ng tubig tuwing tag-araw sa lugar na ito. Winasak ng paglalaho ng mga glaciers ang turismo at ang pinagmulan ng tubig sa lugar. Walang pag-aalinlangang nakasaad sa ika-6 na assessment report ng Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC Working Group na ang greenhouse gas na mula sa mga gawaing industriyal ng tao ang nagbungsod ng nakalipas, kasalukuyan, at panghinaharap na pag-init ng mundo. Ayon sa pagtaya ng klima ng IPCC, ang temperatura ng globo ay malamang na tumaas ng 1.5 degrees Celsius sa pagitan ng 2021 at 2040, kung ihahambing sa antas bago ang pagbabago sa industriya. Ang temperatura ay tataas ng 2.0 degrees Celsius kung ang patakaran ng decarbonization ay hindi magpapatuloy na gaya ng inaasahan. Ito'y nangangahulugan na may mga elemento ng sistema ng lupa na makararating sa mga lugar na mapupulot sa malapit na hinaharap. Sa makatuwid, ang mga hakbang sa pag-aangkop upang mabawasan ang mga epekto ng pagbabago ng klima sa buong daigdig ay mananatiling mahalaga. Ang adaptasyon ay malawak at mahirap unawain kapag ikaw ay bago sa konsepto ng adaptasyon. Narito ang ilang dokumento at pananaw na dapat mong malaman para mas maintindihan ang adaptasyon. Mahalagang maunawaan ng opisyal na nangangasiwa sa mga patakaran ng adaptasyon na maunawaan ang mga tinatalakay ng IPCC.
Mahigit 3 dekada ng pinag-aaralan at tinatalakay ng IPCC ang mga sanhi at epekto ng pag-init ng mundo. Ang mga resulta ng mga talakayang ito ang naging patnubay ng United Nations Framework Convention on Climate Change at ng Paris Agreement. Ito din ang basehan ng mga hakbang ng adaptasyon sa kasalukuyan at tungo sa lipunang carbon-free. Hinihikayat ang mga lokal na opisyal na basahing maigi ang mga ulat ng IPCC, lalo na ang teknikal na mga buod ng mga assessment reports na isinumite ng WG2 tungkol sa impact assessment at adaptasyon, at ng WG1 tungkol sa sistema ng klima at mga pagbabago rito. Ayon sa IPCC, ang mga epekto ng pag-init ng globo ay nakikita sa pamamagitan ng mga pagbabago sa pag-ulan, temperatura, at antas ng dagat. Sa partikular, ang epekto ay nagmumula sa mga baha, tagtuyot, bagyo, pagguho ng lupa, pinsala sa asin, pagbaha, heat waves, o mga cold wave. Ang mga parameter na ito ay tinatawag na CIDs, maikli para sa Climate Impact Drivers. Ang mga hakbang sa pag-angkop ay makatwiran kung ang mga SID ay mababawasan. Ang isang mabilis na pasimula para sa mga opisyal ng gobyerno na makabuo ng epektibong mga patakaran sa pag-aangkop ay ang alamin muna ang umiiral o inaasahang mga isyu tungkol sa mga SID na ito at maghanda ng isang action plan para sa bawat isa. Dapat ding ay lakip ang epekto ng supply chain disruption na sanhi ng mga SID sa mga larangang pang-industriya. Kung patuloy mong itinatanong kung bakit nangyari ang isang sitwasyon at ikaw ay nagkaroon ng SID, kung gayon kailangan mong isaalang-alang ang mga hakbang sa pakikibagay. Iba't ibang paraan ang ginagamit sa pagpaplano ng adaptasyon, depende sa panahong sinasaklaw ng mga plano. Ang panandaliang adaptasyon ay sinasaklaw ang kasalukuyang lagay ng panahon at mga maaaring magbago sa loob ng ilang taon. Ang isang halimbawa ay ang mga countermeasure laban sa panganib na dulot ng pagbaha sa ilog dahil sa panandalian ngunit malakas na pag-ulan. Upang maunawaan ng WASTO ang kasalukuyang kalagayan ng panahon para sa panandaliang adaptasyon, kailangang tingnan ang mga record ng sakuna na nangyari dati at ang mga impormasyon tungkol sa pagsubaybay sa klima batay sa opisyal na records. Sa huling bahagi ng Module 5, magpapasok kami ng mga kagamitan o tools na may mga record ng nakalipas na sakuna at mga impormasyon na kuha sa mga satellites. Para sa pangmatagalang pagtasa at pagpaplano ng adaptasyon, ang mga climate projections ay isinasagawa gamit ang mga global climate models. Ang Global Climate Model ay isang grupo ng magkakasabay na partial differential equations na nagpapakita ng mga ekosistema ng mundo batay sa siyensya ng fluid dynamics, thermodynamics, mathematics, chemistry, at biology. Ang mga formula ng mga climate models ay nakaprograma sa mga computer at maaari lamang ay proseso ng mga supercomputers. Sa patuloy na pag-compute ng mga pagbabago sa kalagayan ng mundo sa loob ng ilang segundo, mahuhulaan ang maaaring maging lagay ng klima sa hinaharap. Sa huling bahagi ng Module 5, magpapakilala kami ng mga tools na makakatulong sa future projections na kaugnay ng Global Climate Model. Ang pagpapalawig ng climate projection sa hinaharap ay tinutularan ang socio-economic path na batay sa ilang socio-economic development trends ng gawain ng tao. Pagkatapos, gumagawa ng mga climate projections batay sa GHG emission scenario. Ang mga senaryo ay ipinahayag bilang SSPXY, kung saan ang XY ay nagpapakita ng inaasahang pagtaas ng temperatura. Ipinakikita ng 1 South Sudanese pound -1.9 ang 1.5 degrees Celsius target na senaryo. Ipinakikita naman ng 5 South Sudanese pounds -8.5 ang lipunan na patuloy na gumagamit ng kuryente galing bago ang kasalukuyang patakaran sa decarbonization. Sa paggamit ng mga tools, kailangan mong pumili ng isang modelo para future climate projection. Upang mabawasan ang kawalang katiyakan ng mga projection models, ang IPCC ay gumagamit ng isang pamamaraan na tinatawag na ensemble averaging. Nagbibigay ang ensemble averaging ng paunang value sa climate model pagkatapos ay ina-average ang mga prediksyon ng mga ito. Ang multi-model ensemble, o ang pinagsama-samang average ng mga prediksyon ay nakakabawas sa kawalan ng katiyakan ng projection galing sa iba-ibang models. Ang isang multi-model na grupo ay tumutulong upang mabawasan ang kawalang katiyakan sa pagitan ng iba't ibang modelo. Ginagamit ng IPCC ang mga resulta ng multi-model ensembles para magrekomenda ng mga patakaran sa hinaharap.
Kung hindi sigurado ang isang administrador sa modelong susundin para sa prediksyon, inirerekomenda ang paggamit ng Multi-Model Ensemble Average. Bago ang Regional Impact Assessment, isang mahalagang hakbang ang mga pagtatasa ng mga epekto sa rehiyon upang madagdagan ang spatial resolution, at mabanaag ang regionality. May dalawang pangunahing uri ng downscaling, statistical downscaling at dynamic downscaling. Karaniwang ginagamit ang statistical downscaling upang masuri ang epekto sa loob ng maraming buwan hanggang ilang taon, gaya ng sa agrikultura at nakahahawang mga sakit. Ang dynamic downscaling ay kadalasang ginagamit sa mga sektor na tumitingin sa matitinding pagbabago sa lagay ng panahon, gaya sa pag-iwas sa sakuna. Sa huling bahagi ng Module 5, ipapakilala namin ang mga tools na may kaugnayan sa downscaling. Sa bahagi 2 ay tatalakayin natin ang mahahalagang hakbang sa adaptation planning. Pagkatapos ay pag-uusapan natin ang mga tools at ipapaliwanag kung paano magagamit ang mga ito sa bawat hakbang. Ang science-driven adaptation planning ay isang paraan ng pagbuo ng mga plano batay sa pagsusubaybay at climate change projection, downscaling, at pagtatasa ng mga epekto ng mga patakarang ginawa para sa adaptasyon. Maaari itong matawag na top-down o paibabang approach. Bagamat magagamit sa pangmatagalang projections ang paglalaan ng siyentipikong kaalaman tungkol sa pagbabago sa klima sa hinaharap, nangangailangan ito ng taong may angkop na kaalaman upang suriin ang impormasyon at mga computers na may kakayanang magproseso ng impormasyon. Sa uunlad na mga bansa, kung saan kadalasang mahirap makuha ang siyentipikong impormasyon na kinakailangan para sa pagpaplano ng adaptasyon, mas ginagamit ang tinatawag na community-based na pagpapaplano ng adaptasyon. Sa paraang ito, ang mga komunidad ay may mahalagang papel sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga hakbang sa pakikibagay dahil tuwirang nararanasan ng lokal na mga residente ang epekto ng climate change sa agrikultura, pangingisda, at disaster prevention. Nagsisimula ang proseso sa pag-unawa sa mga pangangailangan ng lokal na mga komunidad at mga karatig bayan pagdating sa epekto ng climate change, at sinisikap na pasulungin ang pagiging matatag ng buong komunidad gamit ang iba't ibang kaugalian. Ang pamamaraang salig sa komunidad ay tinatawag ding bottom-up o paitaas na approach. Ang Module 5 ay magpapakilala ang mga tools na magagamit sa science-based at community-based approaches. Tingnan natin ang mga hakbang sa pagpaplano ng adaptasyon na sinusuportahan ng siyensya. Para sa panandali ang mga hakbang sa adaptasyon, ang dapat tignan ay ang monitoring data na nakakalap ang kasalukuyang sitwasyon o ang facts. Para sa plano ng adaptasyon na katamtaman hanggang pangmatagalan, ang mga epekto ay sinusuri sa pamamagitan ng pag-downscale ng future projections mula sa Global Climate Model. Para sa dalawang sukatan ng panahon, ang mga epekto ay sinusuri batay sa mga resulta ng climate monitoring at future projections sa larangan ng pag-aaral ng sakuna, pinagkukunan ng tubig, pinsala sa agrikultura, pagbabago sa sistemang ekolohiya, heat stroke, nakahahawang sakit, at mga gawain sa industriya at ekonomiya. Magagamit ang mga impact assessment model at tools na ginawa sa bawat larangan. Halimbawa, may makukuhang mga assessment models para sa pinagkukunan ng tubig, pagbaha dahil sa daluyong at iba pa. Ipinapakilala ng Module 5 ang mga impact assessment tool at mga global platforms na binubuod ang kaugnay na impormasyon. Sa pagtingin sa plano ng adaptasyon na salig sa komunidad, kailangang tandaan na iba-iba ang epekto ng climate change sa bawat rehiyon at komunidad. Minsan, hindi sapat ang makukuhang siyentipikong impormasyon, gaya ng saktong resolusyon o antas ng katumpakan na akma sa mga pangangailangan ng rehiyon mula sa mga downscaled climate change projection. Sa ilang kaso, hindi makukuha ng pamayanan ang siyentipikong impormasyon. Ang isang paraan na magagamit natin sa ganitong mga sitwasyon ay ang community-based adaptation planning. Ang ganitong approach ay nagsisimula sa pag-unawa sa mga pangangailangan ng lokalidad at ang pagkakaintindi nila sa climate change at adaptasyon. Layunin ng ganitong approach na patibayin ang komunidad laban sa sakuna at bigyan ang mamamayan ng kabuhayan. Ang mga umiiral na patakaran para sa disaster prevention and reduction, mga patakaran na isinagawa na ng mga lokal na pamahalaan at mga bansa, ay maaaring isama sa adaptation measures sa mga isyong kasalukuyang kinakaharap ng komunidad.
Ipapakilala ng Module 5 ang mga tools na ginagamit para sa community-based adaptation planning. Sa susunod na seksiyon ng module na ito, ipapakita namin ang mga tools para makakuha ng lumang record ng mga sakuna at impormasyong magagamit sa pagpaplano, tools para sa Earth observation, tools para sa climate projection, at mga tools para sa impact assessment. Ang mga tools na naglalaman ng past records at tungkol sa Earth observation ay makatutulong sa pagsusuri ng mga panandaliang epekto ng climate change at ng mga hakbang ng adaptasyon na maaring magawa. Ang mga tools na kaugnay sa climate projection ay mainam para sa pag-aaral ng mga paraan ng adaptasyon na may katamtaman hanggang pangmatagalang saklaw. Batay sa mga monitoring data at projections, ang mga isyu ng adaptasyon ay maaaring matukoy kapag gumagawa ng mga projections ng sektor gamit ang mga modelo ng impact assessment. Makikita ang mga datos na ito sa tools ng impact assessment. Sinusuportahan naman ng mga tools ng adaptation planning ang pagbuo ng mga hakbang para tugunan ang mga problema at masamang epekto na dulot ng climate change. Sa bahagi 3, gagamitin natin ang mga tools para maunawaan ang mga nakaraang sakuna, Earth observation, climate projection, at impact assessment. Pagkatapos, ipapakita natin ang mga platforms na susuporta sa adaptation plans. Ang Emergency Events Database o EMDAT ay libreng mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa sakuna upang makapaghanda dito. Naglalaman ang EMDAT ng impormasyon sa mahigit na 22,000 malalaking sakuna sa buong daigdig mula 1,900 hanggang sa kasalukuyan. Inilungsad ang EMDAT ng The Center for Research on the Epidemiology of Disasters o CRED, sa tulong ng World Health Organization WHO at ng gobyerno ng Belgium. Ang database na ito ay inorganisa ng impormasyon mula sa iba't ibang organisasyon, kabilang na ang internasyonal na mga organisasyon, mga non-governmental organizations, insurance companies, mga institusyon ng pananaliksik, at mga kumpanya sa telekomunikasyon. Kailangang magrehistro bago magamit ang database na ito. Upang mabawasan ang tagal na ma-access ang mga impormasyon sa nakaraang sakuna, ang mga sakuna na pumasok sa pamantayan ng International Disaster Database EMDAT ay binigyan ng ID code na kilala din bilang glide number. Makakakita ang lahat ng impormasyon sa mga sakunag na bigyan ng glide number sa website na ito. Ang mga glide numbers din ay kaugnay sa mga database ng Asian Disaster Reduction Center ADRC, Center for Research on the Epidemiology of Disasters CRED, OCHA, ReliefWeb, at LARED, isang database na naglalaman ng mga sakuna sa Latin America. Ang FAOSTAT ay isang database na naglalaman ng impormasyon tungkol sa pagkain at agrikultura mula sa mahigit 245,245 bansa at rehiyon. Tinipon ito ng the Food and Agriculture Organization at ang impormasyon ay mula pa noong 1961. Ang Global Health Observatory ay nagbibigay ng napapanahong impormasyon tungkol sa mga global health hazards, sakit, at mga sanhi ng kamatayan sa bawat rehiyon at bansa, edad, kasarian, at sweldo ng mga nagtatrabaho. Pinagsama-sama nito ang maraming impormasyon galing sa iba-ibang organisasyon gaya ng WHO, United Nations, at mga pambansang ahensya. Bago isapubliko ang mga impormasyon ay nire-review ito sa pamamagitan ng mga konsultasyon sa mga pambansa at panrehiyong tanggapan ng WHO. Ang Global Biodiversity Information Facility ay isang open-source biodiversity database na maaaring ma-access ng publiko. Ito'y binuo sa ilalim ng pangunguna ng OECD. Makukuha dito ang impormasyon sa mga specimen ng mga museo na nakolekta simula pa noong ika-18 siglo, mga larawan na kinuhanan ng smartphones, mga pananaliksik na nalathala sa mga peer-reviewed journals, at mga policy documents ng mga mananaliksik. Nagtatago ang pasilidad ng classification data, occurrence records, at survey conditions. Kapag isinasaalang-alang ang mga ekosistema, kailangang maunawaan ang kasalukuyang kalagayan ng mga ito at ituon ang pansin sa mga lugar na madaling maapektuhan ng pagbabago ng klima. Para sa mga species, mahalagang malaman kung anong species ang tinuturing na vulnerable at mga lugar kung saan sila naglalagi na maaaring maapektuhan ng nagbabagong klima. O, species classifications.
Ang Socio-Economic Data and Applications Center ng NASA ay naglalaman ng mga impormasyon ng lipunan at populasyon sa buong mundo. Ang site ng World Population Prospects na pinatakbo ng United Nations ay naglathala ng nakalkulang mga value ng projection sa populasyon sa anyo ng Excel o CSV files. Ang datos para sa bawat bansa at rehiyon ay inilalaan batay sa mga proyekto sa hinaharap, at ang nakaraang mga record ay makukuha mula sa taunang pagtaya mula noong 1950. Ang United States Geological Survey o USGS ay isang organisasyon na nasa ilalim ng Department of Interior sa Estados Unidos na nagmo-monitor at naglalathala ng impormasyon tungkol sa klima, paggamit ng lupa, ekosistema, likas na mga panganib, pinagkukunan ng tubig, at iba pa. Makukuha lamang ang pandaigdigang data ng real-time na lindol at pagputok ng bulkan, ngunit mayroon itong mga link sa web tools para makakuha ng data, magsuri sa data, data visualization, mga digital na repositoryo, at interactive na mga mapa. Ang Climate View ng Japan Meteorological Agency ay nagbabahagi ng impormasyon sa pandaigdigang klima at meteorolohika batay sa iniulat ng mga miyembro ng World Meteorological Organization. Ang makukuhang impormasyon ay mula pa noong Hunyo taong 1982, nang magsimulang mang-alap ng data ang Japan Meteorological Agency, hanggang sa kasalukuyan. Ang JASMES ay naglalabas ng impormasyon batay sa higher order processing para sa pananaliksik ng pagbabago sa daigdig gamit ang satellite data na nakalap, na proseso at inilabas ng Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA simula pa noong 2003. Ang website ng JASMES ay nagbibigay ng impormasyon hinggil sa panapanahon at secular na pagbabago sa physical quantities na bahagi ng pagbuo ng klima ng mundo. Ang tool mula sa JASMES ay maaaring gamitin para makakuha ng mga isyong nauugnay sa kasalukuyang kalagayan ng klima at makabuo ng mga plano ng adaptasyon. Makikita sa Satellite Global Precipitation Map o GSMAP oras-oras na precipitation na naitala ng mga satellites. Ang precipitation data mula sa GSMAP ay karaniwang ginagamit hindi lang sa pananaliksik, kundi maging sa larangan ng meteorolohiya, disaster prevention, climate, agrikultura, pampublikong kalusugan, at edukasyon. Ang pag-alam sa precipitation trends mula sa nakalipas na panahon hanggang sa kasalukuyan ay makakatulong sa paggawa ng adaptation plan at disaster prevention plan sa isang lugar. Ang Tropical Cyclones Database ay naglalaman ng impormasyon hinggil sa mga unos, buhawi, at bagyo sa 7 rehiyon sa buong daigdig. Maaari mong makita sa database na ito ang yugto at landas na tinahak ng mga bagyong naganap sa isang particular na rehiyon, at ang sukdulang bilis ng hangin sa bawat dinaanang lugar. Base sa impormasyong galing sa ng iba't ibang satellites, makakakuha ng data ng precipitation, water vapor at iba pa sa bawat bagyo. Pinahihintulutan ng G-Portal na magsaliksik ka sa iba't ibang geophysical quantities gaya ng atmosphere, nyebe at yelo, land area, at precipitation ayon sa mga klasifikasyon na gaya ng karagatan, lalim ng nyebe, pananim, at kulay ng dagat. Kung alam mo ang hinahanap mo, maaari mong i-filter ang iyong mga kailangan sa pamamagitan ng satellite, ang uri ng sensor na ginamit ng satellite, ang antas ng pagpoproseso, at iba pa. Ang detalyadong kondisyon tulad ng kalidad ng datos ay maaaring iset para sa bawat database. May mga dokumento rin na bumabalangkas ng impormasyon ng format ng produkto, kasama ng toolkit para sa pag-download at pag-download ng mga datos. Ang Teles ay isang cloud-based open platform mula sa Japan. Tinatanggal ng platform ang mga hadlang sa mga may balak na gumamit ng data ng satellite sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang satellite data at development environment. Kasama na dito ang mga analytics application. Walang bayad ang mga ito. Ang mga computing resources na magagamit sa pag-aanalisa ay libre ngunit may limitasyon ang data volumes. Ang Interactive Atlas ay isang tool para sa pamamahagi ng datos ng mga obserbasyon sa klima, future projections, paleoclimatology, at mga climate impact drivers. Ito ay pinagsama-sama ng IPCC para sa AR6. Ang datos ay maaaring ma-visualize bilang mapa at ma-download sa format ng NetCDF.
Ang Climocast ay isang tool na nagbibigay ng mga future projections ng klima ng mundo. 10 global climate models batay sa CMIP6, ang global standard para sa climate projection, at mga senaryo ng emission 126 South Sudanese pounds-585 ang mga impormasyong pwedeng pagpilian dito. Ang datos ng klima ay ginawang mapa para makita ang mga iba-ibang administratibong distrito. Maaaring makuha ang mga future projections ng klima bilang mga CSV file or mga mapang pinaghiwa-hiwalay base sa division. Tumutulong ang S8 Downscaler tool upang makagawa ka ng panrehiyong climate projections kahit hindi ka mag-install ng downscaling program sa iyong computer. Saklaw ng tool ang anumang rehiyon sa Asia, at binibigyan nito ng kalayaan ang mga gumagamit na baguhin ang mga computational areas, downscale resolutions, at magtakda ng mga emission scenarios, mga yugto ng panahon, mga parameter sa paggamit ng lupa, at mga antas ng urbanidad. Dahil sa mga features na ito, ang future climate ay maaaring matansya batay sa mga planong patakaran sa isang rehiyon. Madaling gamitin ang tool. Gamitin lang ang iyong mouse at i-drag ang lugar na gustong gawan ng projections at automatikong kakalkulahin at paplanuhin ng sistema ang katamtamang temperatura, mga maiinit na araw, snow cover, direksyon at bilis ng hangin, at pag-ulan. Mode-download ang mga resulta bilang CSV o NetCDF na format. Nagbibigay ang WorldClim ng mga grid, high spatial resolution global meteorological at climate data para sa mga parameter na karaniwang ginagamit sa pananaliksik sa mga ecosystems. Para sa mga future climate projections, mode-download ang data para sa siyam na global climate model at scenario 126 South Sudanese pounds-585. Ang precipitation, pinakamababa at pinakamainit na temperatura sa bawat buwan ay makukuha, gayon din ang ilang uri ng impormasyon hinggil sa bioclimate, na kadalasang ginagamit sa species distribution modeling at related ecosystem modeling. Ang mga future projections data ay ma-download bilang GeoTIFF format na may 20 taong averages at may resolution sa 10 minuto, 5 minuto, at 2.5 gitling minutong mga increments. Kabilang sa iba pang datos ay ang patungkol sa nakalipas na klima mula 1970 hanggang 2000 at ang buwanang datos sa klima mula 1960 hanggang 2018. Sinusuri ng Aqueduct Flood Tool ng WRI mapa ng pagbaha sa mga lugar malapit sa ilog at baybayin sa buong daigdig. Pinag-aaralan ng kasangkapan ang kasalukuyan at panghinaharap na mga panganib dulot ng mga baha na isinasaalang-alang ang mga epekto ng paglago ng lipunan at ekonomiya at ang pagbabago ng klima. Ginagamit ng mga tagaplano ang kasangkapang ito para sa cost-benefit analysis, kapag pinag-aaralan ang paglalagay ng mga infrastruktura gaya ng revetments at mga dike. Gayunman, ang mga cost assessments ay saklaw lamang ang mga pinsala ng pagapan ng ilog at hindi ang pagbaha sa mga baybayin. Ang pagsusuri ay lubhang nako-customize ngunit kung minsan ay maaaring makakain ng mahabang oras dahil sa mga kalkulasyon. Ginawa ng NOAA ang hazard tool na ito para magamit ng mga komunidad upang malaman at makita kung paanong maaapektuhan ng kasalukuyan at panghinaharap na pagbaha ang kanilang stormwater systems. Kapag ang isang gumagamit ay nag-input ng mga expectations at kondisyon ayon sa nakasaad sa website, gumagawa ang tool ng mga ulat na nagdi-display ng lokal na impormasyon tungkol sa kasalukuyan at sa hinaharap na mga epekto ng pagbaha na makakatulong upang mabatid kung ano ang isasama sa disaster prevention plans. Ang Sea Level Affecting Marshes Model SLAMM ay isang simulation model na nagpapakita kung paano naaapektuhan ng pangmatagalang pagtaas sa antas ng dagat ang mga wetlands at baybayin. Hinuhulaan ng modelo ang mga pagbabago sa lawak ng mga wetland kung patuloy na tataas ang antas ng dagat, at ipinakikita ang mga resulta sa tabular at graphical na format. Kabilang din sa pinakabagong bersyon ng SLAMM ang module sa pag-iimbestiga sa dalas ng pagbaha ng highway at daanan. Ang kawalang katiyakan ng impormasyon ay may lalagay at maaaring suriin ang katiyakan ng mga projection dahil ang mga likelihood maps ay maaring pag-aralan. Ang modelong Rain Runoff Inundation RRI ay two-dimensional modelo na maaaring gayahin ang pagbuhos ng ulan at pagbaha. Ginawa mabilis na mahulaan ang malawakang pagbaha sa kapatagan lalo na sa mabababang lugar,
Inilalarawan ng modelong ito ang iba't ibang pagbaha na nangyayari sa isang basin, particular ay ang pag-ulan na naiipon sa mga basin, umaanod sa mga ilog pababa, at ang mga runoff water na umaapaw mula sa ilog papunta sa mga kapatagan. Ang modelong ito ay maaaring gamitin para suriin kung paano magbabago ang panganib ng pagbaha sa isang rehiyon sa hinaharap. Kapag dinagdag ang paggamit ng topografiya, paggamit ng lupa, at precipitation information na galing sa mga satellites, ang modelo ay may kakayahang mahulaan ang real-time na sasaklawin ng malakihang pagbaha. Ang Hydrological Modeling System HECHMS ng United States Army Corps of Engineers ay isang software tool na hinuhubog ang basin na malapunong sistema na maraming catchment areas. Ang HECHMS ay ginagamit upang gayahin ang pag-ulan at pagdaloy ng tubig mula sa itaas ng kabundukan hanggang sa kapatagan. Batay sa hydrological analysis, kayang gayahin ng software ang pangkalahatang kalagayan ng mga basins, kasama na ang evapotranspiration, pagkatunaw ng nyebe, at soil moisture accounting. Maliban sa database, nagbibigay rin ang software ng tools sa pag-uulat ng mga resulta. Kapag isinama sa iba pang software, ang HECHMS ay maaaring gamitin upang suriin ang water availability, drainage sa lungsod, flow projection, mga epekto ng paglawak ng urbanidad sa hinaharap, reservoir spillway discharge designs, flood reduction, at floodplain regulation. Ang United States Army Corps of Engineers din ay naglalaan ng HECRAC, isang software tool para sa pagsasagawa ng one-dimensional hydraulic analysis. Kayang kalkulahin ng HECRAC ang mga pagbabago sa water surface profile mula sa hugis ng ilog at dami ng tubig na dumadaloy dito. Mayroon ding mga tools patungkol sa food security mula sa WRI. Pinagsasama ng Aqueduct Food Tool ang pandaigdigang data sa tubig at agrikultura para ipakita ang pag-iiba ng mga banta sa seguridad ng pagkain at ang mga oportunidad para dito. Kasama din dito ang pangkalahatang dynamics ng food security. Ang Aqueduct Water Risk Atlas ay tool na gumagamit ng open-source peer-reviewed data para makita ang mga panganib tulad ng pagbaha, tagtuyot, at mga stress. Batay sa 13 water risk evaluation points, kasama kalagayan ng tubig sa ilalim ng lupa at ang buwan ng impormasyon, sinusuri ng kasangkapang ito ang water stress, panganib na dulot ng tagtuyot, at panganib na dulot ng baha sa 189 na bansa at rehiyon. Ginagamit ng mga kumpanya at organisasyon ang Aqueduct Water Risk Atlas sa paggawa ng mga desisyon. Ginagamit din ito ng maraming kumpanya sa paghahanap ng mainam na lugar na pagtatatyuan ng mga pabrika, suppliers, bagong mga pamilihan, at potensyal na lokasyon ng mga planta ng kuryente. Mahigit 300 kumpanya ang gumamit ng Aqueduct Water Risk Atlas para isapabliko ang kanilang water risks ayon sa CDP survey ng Corporate Water Risks na isinagawa noong 2018. Ang Climate Impact Viewer ay isang tool na naglalarawan ng mga future trends sa pandaigdigang pagbabago ng klima at projections ng mga mapagkukunan ng tubig, pananim, at thermal impacts. Ang datos dito ay karaniwang ginagamit na reference sa paggawa ng pakatakaran at risk assessment, yamang ang mga resulta ng kalkulasyon ng computer ay maaaring mayroong di katiyakan. Ang mga nakapak na impormasyon ay mga visualization ng impact assessment mula sa Ministry of the Environment's ICAROS project on Global Climate Risk Management Strategies. Ang MATCRO ay isang kasangkapan upang hulaan ang pangmatagalang pagbabago sa mga ani ng pananim sa buong mundo. Kinakalkula ng MATCRO ang epekto ng climate change sa mga ani ng pananim at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa epekto sa ekonomiya ng mga pangunahing pananim sa daigdig na apektado ng climate change, maaaring maging hakbang sa adaptasyon, at ang halaga ng mga hakbang na ito. Ang Water Evaluation and Planning o WEAP ay isang software tool na ginagamit sa water resource planning. Ang WEAP ay nagbibigay ng database tungkol sa supply at demand ng tubig. Tinutulungan ng tool na itong malaman at mahulaan ng gumagamit ang rainwater supply at runoff, transpiration, kinakailangang tubig para sa irigasyon, mga daanan ng ilog at tubig sa ilalim ng lupa, at kalidad ng tubig sa ilog. Or, ang ani ng pananim. Ang AP-PLAT ay isang information platform sa adaptasyon para sa mga opisyal na gumagawa ng pambansa at lokal na mga patakaran, mga mananaliksik,
at mga pribadong sektor. Makikita sa platform ang pinakabagong scientific information sa adaptasyon, naglalaan ito ng mga tools, and nag-aayos ng mga aktibidad ng capacity building. Nagbabahagi din ang AP plot ng data tungkol sa climate observation at future projections. Makikita sa internet ang mga mapa para sa impact assessment, at mga data na ito ay maaaring i-download. Ang UNDRR ay isang coordinating window para sa iba't ibang organisasyong nasasangkot sa international disaster prevention, gaya ng mga organisasyong nagtatrabaho sa pangunguna ng UN, World Bank, at mga organisasyong panrehiyon. Ang UNDRR ay naglilingkod din bilang Secretariat ng United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction. Ang website ng UNDRR ay nagsisilbing platform para sa impormasyon patungkol sa global disaster risk reduction. Maaari magbahagi ng mga karanasan mo bilang stakeholder at makakatanggap ka din ng patnubay hinggil sa Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Mayroong impormasyong tungkol sa pangdaigdigang kampanya sa paghadlang sa sakuna para sa mga disaster-resilient na paaralan, mga ospital, at mga lungsod. Ginagamit din ng UNDR ang Prevention Web, isang plataporma na nagkakalap at namamahagi ng mga reference materials at impormasyon hinggil sa paghadlang sa sakuna sa buong daigdig. Ang Pacific Community ay isang panrehiyong organisasyon na nakasentro sa mga islang bansa ng Karagatang Pasipiko. Ang mga miyembrong bansa ang bumubuo sa South Pacific Commission. Ang organisasyon ay nagbibigay ng mga teknikal at siyentipikong payo, at pumapagitna sa pagpopondo ng mga proyektong pag-unlad galing sa mga donor countries. Bagamat ang website ng Pacific Community ay tumatalakay ng mga malawakang isyu sa mga larangan ng edukasyon, agrikultura, pinagkukunan ng tubig, at trabaho, meron din itong maraming programa tungkol sa climate change, disaster risk management, at katatagan ng mga komunidad. Ang Global Center on Adaptation ay isang international organization na nagtataguyod ng pagtutulungan sa pampubliko at pribadong sektor sa larangan ng adaptasyon. Ito ay desididong tumulong sa paghahanap ng solusyon para sa pagkilos sa adaptasyon. Bukod sa pagpapakilala ng maraming programa sa adaptasyon, iniaalok ng GCA ang Knowledge Exchange, isang komprehensibong online portal na nagkokonekta sa agham, patakaran, at mga kasanayan sa adaptasyon batay sa impormasyong tinipon ng AFDB, IMF, IPCC, OECD, at World Bank. Ang nasabing site ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga impact assessment, nagpapakilala ng mga makabagong proyekto, at namamahagi ng mga e-learning materials upang ang kaalaman sa adaptasyon ay madaling makuha at praktikal. Ang WADAP ng Stockholm Environment Institute ay isa sa mga nangungunang collaborative platform na nakatuon sa mga isyu ng adaptasyon. Ang platform na ito ay nagsusulong ng mga diskusyon at usapin, at nagbabahagi ng mga impormasyon sa mga case studies ng adaptasyon sa bawat rehiyon. Ang CCKP ay isang online platform na nagbibigay ng akses sa pandaigdigan, rehiyonal, at pambansang data tungkol sa climate change at development. Pinamamahalaan ng The World Bank, namamahagi ito ng data tungkol sa climate change, dokumento ng mga pambansang patakaran, nakaraang datos sa pagmamasid ng klima, at mga future projections para sa mga practitioners na kakayahang galugarin at aralin ang mga future climate scenarios, inaasahang mga panganib, at mga vulnerabilities na nauugnay sa klima. Binubuod ng platform ang mga impormasyon ng bawat bansa pagdating sa climate risks at adaptive activities. Ang mga spatial data ay makukuha bilang Global Net CDF file, na naglalaman ng data ng climatology, time series, at heat plot na ibinigay naman bilang mga CSV files. Ang Climate Adapt ay ang adaptive platform ng European Commission. Layunin ng platform na ito na matulungan ang mga gumagamit na ma-access at makapagbahagi ng data sa inaasahang pagbabago ng klima sa Europa, ang mga kasalukuyan at hinaharap na vulnerabilities ng mga rehiyon at sektor, mga adaptation strategies ng EU, national, cross-border, mga kaso ng adaptasyon na maaaring pag-aralan at mga posibleng paraan sa adaptasyon. Kasama na din ang mga tools na makakasuporta sa ang pagpaplano sa adaptasyon. Maaaring makakuha ng climate projection data dito. Ang UNFCCC Adaptation Knowledge Portal ay isang platform na pinangangasiwaan ng Nairobi Work Program NWP, ang UNFCCC Knowledge for Action Hub para sa climate adaptation at resilience.
Nagbibigay ang portal ng libre at open access sa isang curated na database ng mga kaalaman pagdating sa adaptasyon, kabilang na ang mga case studies, pamamaraan at tools, mga publikasyon at teknikal na dokumento, at iba pang impormasyon kaugnay sa Framework Convention. Ang lahat ng impormasyon sa database ay maaaring ma-filter ng uri, geographic region, sektor o tema, adaptation element, at climate hazard. Ang Pacific Data Hub PDH ay isang information platform na nag-iimbak ng data tungkol sa Karagatang Pasipiko. Kinokolekta ng PDH ang komprehensibong impormasyon tungkol sa climate change adaptation sa Pasipiko at sa larangan gaya ng disaster risk mitigation and resilience, demographics, pangingisda, at public health monitoring. Ang Adaptation Support Tool ay isang guidance tool na tinipon ng European Commission para sa gumagawa ng patakaran sa pambansang antas at mga coordinators pagdating sa pagpaplano, pagpapatupad, pagsubaybay, at pagtatasa ng mga climate change adaptation. Ang European Commission ay naglabas ng mga alituntunin ng EU sa pagbuo ng mga adaptation strategies. Ang mga pamamaraan at rekomendasyon ng tool na ito ay alinsunod sa nilalaman ng panuntunang ito. Ang tool na ito ay binabago batay sa pinakanayong impormasyon at kaalaman, gaya ng karanasan ng mga bansang miyembro ng EU sa pagpaplano ng adaptation strategy at base sa mga natuklasan sa mga panibagong pananaliksik sa EU. Ang RESEN ay isang hands-on research project na nag-iimbestiga sa pagiging matatag ng mga lungsod sa Europa sa epekto ng climate change. Ang RESEN website ay nagbibigay ng data at mga kagamitan na kailangan para sa mga hakbang ng adaptasyon at sa paggawa ng mga approaches na kino-consider ang mga sistema ng lungsod sa Europa. Ang RESEN Decision Framework ay maaaring gamitin bilang talaan ng bawat proseso ng adaptation strategy planning, gaya ng climate risk assessment, adaptation strategy review, strategy prioritization, at plano ng pagpapatupad, at nagbibigay ng patnubay sa bawat proseso. Ang Adaptation Wizard ng UKCIP ay isang tool na tumutulong upang masuri ng organisasyon ang kanilang vulnerabilidad sa pagbabago ng klima sa kasalukuyan at sa hinaharap. Nagel-alaran itong tulungan ang organisasyon upang matugunan ang pangunahing panganib na kinakaharap nito. Ang tool ay naglalaan ng patnubay sa pagpapatupad ng mga adaptation strategies. May patnubay sa 5 hakbang, pag-alam sa mga layunin ng adaptation planning at internal na proseso, ang pagtingin sa mga umiiral na climate-related vulnerabilities, pagsusuri sa future climate-related vulnerabilities, pagpili ng mga adaptation options, at ng ex-post evaluation. Ang logical framework ay isang kasangkapan na binuo para madisenyo, ma-monitor at masuri ang mga international development projects ng USAID. Ang tool ay mayroong 4x4 project matrix, na kadalasang tinatawag na log frame, na binubuod ang mga elemento ng proyekto. Ang mga hangarin, kayunin, outputs, at inputs ng proyekto ay nakaayos sa patayo o vertical axis, samantalang ang mga objectively verifiable indicators, mga pinagmumula ng data, at mahahalagang sapantaha ay nakaayos sa paalang o horizontal na axis. Tinutukoy ng ISO 14090 ang mga simulain, kahilingan, at panuntunan ng adaptasyon sa climate change at inilalarawan ang mga proseso gaya ng adaptation planning at pagpapatupad nito. Ang mga prosesong tinukoy sa pandaigdigang pamantayang ito ay inaasahang maaring magamit ng lahat ng organisasyon, anuman ang laki, uri, at hangarin, halimbawa, sa mga lokal, rehiyonal, internasyonal, pribadong sektor, mga conglomerates, at sektor ng industriya. Sa pagbasa ng nilalaman ng ISO 14090, inaasahang maiintindihan ng nagbasa ang proseso at balangkas na kinakailangan upang maisagawa ang adaptation planning at ang pagpapatupad nito sa pambansa at lokal na mga antas. Ang ISO 14091 ay nagbibigay ng mga alituntunin para sa impact assessment at risk assessment. Binubuod ng ISO 14092 ang mga kinakailangan at mga punto na dapat isaisip kapag gumagawa ang mga lokal na opisyal ng plano ng adaptasyon. Ang seryeng ito ng ISO ay eksepsyon sa mga kagamitan na ipinakilala sa Module 5 dahil ito ay kailangang bilhin. Ito ang open access book na inilathala ng Springer. Ang librong ito ay nagbibigay ng mga kaalaman sa adaptation strategies na community-based and sinusuportahan ng siyensya.
Mababasa dito ang pinakanapapanahong kaalaman sa mga bansa sa Asya kasama na ang Japan. Pinupuno ng mga bagong lathalang impormasyon ang kakulangan sa mga naunang pag-aaral. Ang layunin ng libong ito ay isulong ang interlokal na natutunan sa pagsasagawa ng climate change adaptation, kagaya ng sa sektor ng agrikultura at natural resource management, at ng disaster risk reduction at human resource management, magbigay ng malalim na kaalaman sa bagong adaptation measures at pananaliksik na kinokonsider ang regional na katangian ng Southeast Asia, at magbahagi ng mga praktikal na adaptation options na ipinapatupad sa mga lipunan sa bawat bansa at rehiyon. Bilang pagbubuod, ipinakilala ng module na ito ang mga kasangkapang naglalaman ng mga past records, at Earth observation, para sa panandali ang mga epekto at mga hakbang sa adaptasyon, at mga kasangkapang nakatuon sa climate projection, na angkop naman sa katamtaman hanggang sa pangmatagalang mga epekto at mga hakbang sa adaptasyon. Tiningnan din natin ang mga tools na magagamit para sa paggawa ng impact assessment, na nakailangan sa sector-specific impact assessment batay sa datos ng nakalipas na sakuna o obserbasyon o sa mga na-downscale na mga projections. Ibinahagi rin namin ang ilan sa mga tool ng adaptation planning, na sumusuporta sa pagpaplano ng mga hakbang sa pakikibagay. Tayo'y magtatapos dito taglay ang isang mahalagang tagubilin. Bagamat ang mga kasangkapang nakalista sa Module 5 ay magagamit sa bawat yugto ng pagpaplano ng adaptasyon, mainam na maintindihan ang kalakhang isyu ng adaptasyon na inyong kinakaharap. Kung kulang ang pag-unawa sa bawat proseso at sa malakihang isyu, ang inyong output ay magiging mga numero at mga mapa lamang, at maliit ang naitutulong sa isang maipapatupad na plano ng adaptasyon. Upang maiwasan ito, iminumungkahi namin na magsimula kayo sa pamamagitan ng pag-identify at pagsusuri ng malaki at mahalagang climate issues, pag-usapan kung paano nyo ito masosolusyonan, talakayin kung bakit nyo isinaalang-alang ang mga hakbang ng adaptasyon pagdating sa epekto ng climate change. Pagkatapos nito, maaari ka nang kumilos sa pagtatakda ng mga layunin. Maaaring magamit ang mga tools na pinag-usapan sa module na ito upang mas mapatibay ang inyong mga plano at layunin.